ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkakataon talagang hindi natin alam kung paano iintindihin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina na may sariling pananaw at paraan sa bawat bagay. Ikaw, kabarangay, anong hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong ina? Dear Papa Dudut, Hi Papa Dudut, ako po si Emily at sisimulan ko po ang kwento ko syempre sa aking ina. Marami po talaga siyang pangarap sa buhay dahil nga salat kami. Gusto niya talagang magkaroon ng maginhawang buhay. Laking tondo po sina nanay at tatay at mahirap lamang po kami. Pero itong si nanay ay gusto talagang makaalis kami doon. Lalo na't nakapagtrabaho si tatay sa Qatar. Mahusay po siya sa ginagawang pagwe-welding kaya nagamit niya ang skill na yan para makapunta sa abroad. Kaya ang nanay naman ay gustong mag-ipon para makabili ng lupa at bahay sa isang subdivision. Para sa kanya, iba po talaga ang buhay na may dignidad at nakatira sa isang subdivision. Sa awa ng Diyos, matapos ang 10 taon ay may house and lot na kami sa isang subdivision. Kaya sobrang excited na talaga si nanay na makalipat kami at layasan ang mga kapitbahay naming mapanlait na sa tingin nila ay hindi kaya ng nanay ko na makaahon kami sa hirap. Sa totoo lang, Papa Dudut, proud po ako sa nanay ko kasi masino po talaga siya at hindi siya gumagastos sa walang katuturang bagay. Parati rin niyang pangaral na dapat daw ay maging tulad ng langgam na nag-iimpok para pagdating ng tag-ulan ay may maaasahan kami. Kaya itong bago naming lilipatan ay simbolo ng pagsusumikap ni tatay at nanay. Kaya proud ako sa parents ko, Papa Dudut, at in fairness, ako lang ang naging anak nila. Hindi sila gumaya sa nakakarami na anak ng anak. Wala namang maipakain at maipantustos para maayos ang buhay ng mga anak nila. Kaya nakakaramdam ako ng security sa buhay ko dahil makakapag-aral ako sa college habang nakatira sa isang maayos na bahay at community. For the first time, naging Miss Congeniality si nanay. Namimigay pa ng food sa aming kapitbahay. Para sa kanya ay kailangan naming makisama at magkaroon ng kaibigan sa subdivision. Kaya sinamahan ko si mama sa kapitbahay namin, bit-bit ang nilutong pagkain na ibibigay namin. Ay, sandali. Kakatukin ko na tong gate, ha? Nay, may doorbell oh. Yun na yung pindutin mo. Ay, naku. Ang sosyal pala. Magkano kaya to? Nak, magpalagay din tayo nito, ha? Mukhang di naman natin kailangan, Nay. Ano ka ba? Dapat pumantay naman tayo sa kanila. Di bale, may naitabi pa ako para sa doorbell. Bongga ka talaga, Nay. Kaya itodo na natin ang bago nating bahay. Sa bagay. Support ako dyan, Nay. O sige na, pindutin mo na yung doorbell, anak. Ay, sige po. Ay, Ang bongga naman talaga. Hindi mo na kailangan sumigaw pa. Walang ganito sa atin dati. hindi naman kailangan dun. Totoo naman. Ay, ang ganda talaga dito. Hindi ako nagkamaling dito tayo kumuha para pagtayuan natin ang bahay. Tingnan mo naman ang tatay mo. Nakakapagpahinga siya ng bongga. Hindi nagiinit ang ulo kasi maganda ang environment. Walang mga kapitbahay na lumalapit na kesyo galing abroad, nagpapaambo ng alak at kung ano-ano pa. Share your blessing, di ba? Naku, ibang klase naman yon. Kung hindi mo bibigyan, magagalit pa. Ay, naku.
Huwag na nga natin silang pag-usapan. Focus tayo dito sa bago nating neighborhood. Sige po. Sino po sila? Kami yung bagong lipat. Ay, may dala kaming food para sa inyo. Salamat po. Tuloy po kayo. Salamat naman. Sige po, isasarado ko lang po tong gate. Pasok po. Ito pala yung anak ko, si Emily. Ako naman si Dorothy Iho. Ay, ang ganda naman ng garden niyo. Mahilig po kasi si Mama sa mga halaman. Tuloy po kayo. Ma'am, may bisita po tayo. Bagong lipat po sa tapat. Talaga? Hello, neighbor. Ano yan? Nagluto po ako. Ipapatikim ko po sa inyo yung recipe ko. Adobo po. Masarap po yan. Mukhang masarap nga, ano? Salamat naman ha. Nag-abala pa kayo. Ay naku, hindi yan abala. Gusto ko rin namang makilala ang magiging kapitbahay namin. Ito pala yung anak ko, si Emily. Tapos ako naman si Dorothy. Nice to meet you. Ako naman si Nemya. Ito rin yung bunso ko, si Remjun. Talaga? Ilan palang anak ninyo? Ang asawa nyo? 3 lang ang anak ko. May kanya-kanyang pamilya na yung 2. Si Remjun na lang yung college kong natira dito. Yung asawa ko, nasa US, nurse. Sabi ko sa'yo anak eh. Excuse me, anong binulong nyo? Kaya pala magandang bahay ninyo. Magandang trabaho ng mister nyo. Nagtutulungan naman kami. Teacher naman ako sa isang private school at president ng Homeowners Association dito sa subdivision natin. Kahit may edad na, kailangan pa rin magsumikap at maglingkod. Kayo ho pala, anong trabaho nyo? Wow! Bongga pala kayo, no? Ako? Housekeeper. Asawa ko naman, nasa Qatar, nagtatrabaho. Babalik na rin siya sa susunod na linggo. That's good. Tsaka, salamat pala dito sa adobo, ha? Mukhang masarap po itong adobo ninyo. Katulong ko si Emily sa pagluto niyan. Talaga? Marunong kang magluto, Emily? Oo. Tinuruan ako ni nanay. Cool. Buti mabait sila, Nay. Bait-baitan lang yun. Kita naman na pakitang tao lang din yung matandang yun. Kayo naman Miss Congeniality. Ganun talaga dapat, nakikisama. Alam mo, may gusto akong gawin anak. Magiging sikat at titingalain ako sa subdivision natin. Ano naman, Nay? Ako na ang susunod na magiging presidente ng Homeowners Association. Ay, wow. Iba ka talaga, Nay. Paano naman si Aling Nemya? Di wala. Papalitan ko siya. Papa Dudut, iba po ang aurahan ni nanay noong araw na yon. Kita kong determinado siya sa sinabing tatakbo siya sa susunod na election para maging presidente ng Homeowners Association. Sa isip ko ay kung ito naman ang gusto ni nanay at malilibang siya dito ay support ako, Papa Dudut. Habang kinakwento ni nanay ang mga plano niya, ang utak ko naman ay tumatakbo kung saan-saan. At sa totoo lang ay hindi ko nakakalimutan ang ngiti ni Remjon. Crush ko na agad siya. Sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa gwapo niya kaya at napagalamang ko pa na same kami ng university ng papasukan. Nung umpisa na ng pasukan, si Remjon ang naging kasama ko. Parang may personal tour guide ako at wini-wish ko na sana'y ligawan niya ako. At kami ng dalawa kasi naman ay super crush ko siya, Papa Dudut. Habang nagpapantasya ako sa kanya, ang nanay ko naman ay sobrang busy sa pag-PR niya sa mga kapitbahay. At hindi ako nagkamali, Papa Dudut. Malaking sabo nga ang eleksyon. Kasi ang nanay ko at ang nanay ni Remjon ang nagkatunggali. Parang election lang sa barangay, may kampanya, si nanay. Lahat na ata ng bahay sa subdivision ay nabigyan niya ng kanyang adobo. At chinichismis ni nanay na mas magiging maganda ang ganap sa subdivision kung siya ang mananalo kasi matututukan niya talaga ito. Hindi tulad ni Aling Nemya na may trabaho bilang isang teacher at medyo boring daw at maldita ang aurahan nito. Nay, tama na yan. Hindi ko matanggap. Hindi.
Yun ho ang lumabas eh. Ang sabihin mo, dinaya ako ng Nemya na yan. Nay naman, hindi naman ho siguro. Anong hindi? Kita mo naman na lahat ng kapitbahay natin nabigyan ko na ng adobo. Ilang beses pa. Nginingitian pa ako. Sabi pa nila na ako raw ang iboboto nila kasi mabait ako, kasi bago ako. Paano natalo ako? Dinaya talaga ako ng babaeng yon. Bawi na lang ho kayo sa susunod na eleksyon, Nay. Bago lang din naman tayo dito eh, kaya ganun. Hindi. Dapat ako na ang presidente. Malaki na yung nagastos ko, anak, ha? Nakumbinsi ko naman sila eh. Tuwing nakakausap ko, ramdam ko na ako na yung mananalo. Pero yung lumabas kanina, sobrang hindi yun makatotohanan. Ginaya ako ni Nemya. Mandaraya ang Nemya na yon. Naku, Nay. Mali ang magparatang ah. Baka may makarinig pa sa inyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung marinig pa niya. Totoo naman eh. Totoong dinaya niya ako. Nay, tahan na ho. Nakakainis yung babaeng yan. Ang dumi-dumi niya maglaro. Nay, hayaan nyo na. Baka sa susunod na eleksyon, kayo naman ho yung manalo. Siguro ngayon, gusto pa rin ng mga taga rito yung nakasanayan na nila. Mabait naman yung si Aling Nemi eh. Anong mabait? Mabait ba yung may ginawa para lang siyang ideklarang panalo? Wow ha? Hoy Emily, ako ang nanay mo, di ba? Kaya dapat sa akin ka kumampi. Ako ang kakampi mo. Nay, kakampi niyo ako. Nagsabi lang naman ako na... Tumigil ka na. Hindi ka nakakatuwa. Ay, gusto ko lang naman na kumalma ka eh. Paano ako kakalma? Dinaya nga ako. Kaya ako natalo dahil may ginawang hindi maganda yung babaeng yon. Kaya kung ako sa'yo, huwag na huwag kang lalapit dun sa anak niya, ha? Layuan mo yung Remjo na yon. Ay, hala. Bakit napunta dun ang usapan? Kasi parehong-pareho sila. Kung anong puno, siyang bunga. Ay, wow. Ibang klase naman yan, Nay. Huwag na huwag mo akong masaway, Emily. Malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo ba? Hoy, narinig mo ba ako? Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Opo. Gets ko, Nay. Nay, di ba kailangan nating mag-grocery? Lumakad na kaya tayo kaysa iyak ka ng iyak dyan. Nakakaiyak kayang matalo. O, di ba? Kita nyo, inamin nyo rin na natalo kayo. Ay, okay lang yan, Nay. Nanalo ka rin sa susunod. Hindi okay. Hindi ako natalo. Dinaya niya ako. At yun na nga Papadudot, pinipigilan ko man si nanay ay hindi ko siya kayang kontrolin. Paniwalang paniwala talaga siya na dinadaya siya ni Aling Nemya at tinanggalan siya ng pagkakataon para manungkulan bilang presidente ng subdivision. Para sa kanya ito raw ang pagkakataon niya para mas respetuhin siya ng mga tao, lalo na ng mga kapitbahay namin. Walang araw at gabi na hindi siya naiinis dahil sa pagkatalo. At ang nakakainis nga ay pinagbawalan niya akong lumapit sa crush kong si Remjon. Naiinis ako, oo, pero pinipilit ko pa rin sundin si nanay. Minsan lang siya ganito, kaya pinagbigyan ko na. At kapag may pagkakataon naman ay pinapaliwanag ko naman sa kanya na dapat ay mag-move on na at mas maging mabuti na lamang sa mga kapitbahay at kapag may extra, magluto at mamahagi ng blessings. Kaso'y dinibdib niya talaga ang mga nangyari. Umabot na sa point na parang pa-fake news na ang banat ni nanay at chinichismis niya si Aling Nemya sa mga kapitbahay. Sinasaway ko pero hindi nagpapaawat. Sa tuwing nasa school ako ay doon lamang ako lumalapit kay Remjon, ang lalaking gusto kong manligaw sa akin. Magiging kami pa kaya sa mga pinaggagawa ni nanay? Yun ang parati kong tanong sa aking sarili ng mga araw na yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ang nanay ko sa mga paninira niya kay Aling Nemya, patuloy naman kami na naging malapit sa isa't isa ni Remjon. Pero tuwing nasa subdivision kami ay parang magkaaway din. Di kami nagpapansinan at ramdam ang tensyon. Araw-araw ko ring sinasabihan si nanay na tigilan na niya ang ginagawa niya, lalo lang lalaki ang gulok ako.
Hindi ito makakatulong kung gusto niya na maging maganda ang tingin sa kanya ng mga tao pero hindi nakikinig si nanay. May sarili siyang desisyon na sa tingin ko ay hindi kayang pigilan. Nahihiya man ako pero wala akong magawa talaga, Papa Dudut. Siguro ganito talaga kapag hindi naman nakapag-aral ang magulang. Ako na nakapag-aral, ako dapat ang magturo. Pero sobrang hirap lalo na't parang isang punong baliko na ang pagtubo, matibay na ang sangang baliko at hindi na kaya pang ituwid. Kami naman ni Remjun, ramdam ko na gusto namin na matapos na ito at ramdam kong gusto na rin niya ako more than friends. Solve na naman ang lunch ko. Salamat sa adobo ah. Ano ka ba? Alam kong sarap na sarap ka sa adobo namin eh. In fairness naman kasi, ang sarap-sarap ng recipe ninyo. Naaalala ko nga yung una kayong dumalaw sa amin eh. Yung mga araw na bati pa sina Mama at Tita Dorothy. Kaso, Yun na nga. Pagpasensyahan mo na lang ah. Hirap din kasing pagsabihan yung matatanda eh. Alam mo na. Ikaw ba? Pinagsasabihan mo ba yung mommy mo? yung nanay mo naman kasi. Nananahimik na nga si Mami pero sobrang below the belt na rin yung mga pinapakalat ng nanay mo, Emily. Nakakainis na rin kaya. Sa totoo lang, alam mo buti hindi ka ganun, no? Iba yung ugali mo. Nanay mo ba talaga yun? Teka nga muna. Mukhang iba na yung nararamdaman ko eh. Nanay ko pa rin siya, Remjun. Tsaka sabi ko nga sa'yo, pinagsasabihan ko naman, di ba? Pero may pinapakalat din naman si tita. Sabi niya na ganito ang ugali namin kasi galing kami sa hirap. Aba, minamaliit kami. No offense kasi naman, fake news peddler yung nanay mo. Kahit ano pinagkakalat para siraan ang mami ko. Una, yung sa election. Grabe, simpleng election sa homeowners. Naging ganito ang takbo dahil dun sa nanay mo. Baka nga totoong dinaya ang nanay ko. Hindi ako makapaniwala, pati ikaw? Sinabi niya kaya na galing kami sa hirap. Tsaka ramdam ko na sumasang-ayon ka sa nanay mo eh. Alam ka namang sa akin. Syempre, kampi ka sa nanay mo. Kasi Emily, sa pinapakita niya. Sa nangyayari ngayon, pinagchismisan ng pamilya natin dahil sa away nilang dalawa. Pagsabihan mo ang nanay mo na tumigil na sa pangmamata sa amin. Nagsumikap na nga ang mga magulang ko para maging maayos ang buhay namin eh. Tapos minamata pa nila kami na kesyo dati kaming mahirap, ganon. Look, sorry pero ganun ang nangyayari, Emily. Kaya pagsabihan mo rin yung nanay mo kasi ang nanay ko nananahimik naman. So ibig sabihin na dahil sa nanay ko, hindi na kayo naging tahimik? Wow ha! Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Alam mo, hindi na healthy tong ganito. Hindi talaga. Sinisiraan mo ng nanay ko eh. Ang point ko lang, sana tigilan na niya yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi lang niya sinisiraan yung nanay ko, pati kami. Kaming buong pamilya sinisiraan niya. May trabaho yung nanay ko, busy siya sa buhay niya, pero yung nanay mo busy sa paninira. Gawain ba yan ng… Nang ano? Nang galing sa mahirap? Emily, alam mo't alam ko na gusto natin ang isa't isa, pero nasa alanganing sitwasyon tayo dahil dun sa nanay mo. Sus, ang arte mo. Ang sabihin mo, mata pobre kayo. Emily, alam mo, nagiging toxic na talaga to. Ano bang ine-expect mo? Maging positibo tong pag-uusap natin matapos mong siraan ng nanay ko? Nanay mo kasi blue. Ikaw na sa nanay mong pink. At hindi sad ang nanay ko ha. Naiinis lang siya kasi dahil sa mga ginagawa rin ng nanay mo. Paikot-ikot na lang tong usapan natin, Emily. Pansin mo? Di hinto na. Diyan ka na nga. Ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo at sa nanay mong blue. Hindi pala siya pink. Nasaktan ako, Papa Dudut. Nasira ang pagkakaibigan naming dalawa ni Remjun at naunsyamina ang anumang namamagitan sa amin. Gustong-gusto ko pa naman siya. Siya kasi ang Ruro Madrid ng buhay ko. Pero tinanggap ko na sa araw na yon na baka hindi nga kami para sa isa't isa. Kasi paano kami magsasama kung ang mga nanay namin ay mortal na magkaaway? Parang nasa teleserye sa hapon. Sa totoo lang ay hindi ko naman masisisi rin ang nanay ni Remjun na mainis, pero hindi ko rin masisisi ang nanay ko kasi may naririnig din siyang panlalait sa buhay namin. Hanggang sa may dumating na masamang balita, kailangang umuwi ng bansa si tatay. Nagkaroon siya ng injury at hindi na makapagtatrabaho. Sobrang devastated kami.
Nangangamba kasi nag-aaral pa ako. Malaki rin ang gastos sa mga check-up ni tatay at ang malala pa ay may nakitang ibang sakit sa kanyang doktor na mas lalong pinanghihinaan namin ang loob. Isa talaga itong dagok sa aming pamilya, Papa Dudut. Nay, tahan na ho. Tigilan mo nga yung kakaiyak mo, mahal. Buhay pa naman ako. Huwag kang gumawa ng eksena dyan, nasa ospital pa tayo. Bakit? Mapipigilan ko ba itong pag-aalala ko? Naiiyak ako sa gastusin, sa lahat. Nay, sabi niyo nga sa akin, may awa ang Diyos. Magdasal lang tayo na maging mabuti ang resulta ng mga lab test ni tatay. Ano bang sabi ng agency mo dun sa Qatar? Hindi ka na ba talaga makakabalik? Pwede naman. Mabait kaya ako. Pero baka hindi na rin. Depende. Ayoko maghirap tayong muli. Ano na lang yung sasabihin ng mga kapitbahay natin? Lalo na nung Nemya na yon. Pili ko pinagtatawanan niya na tayo. Nay, andyan na naman kayo sa mga ganyan niyo. Totoo naman eh. Umahanap lang yung matapobreng babaeng yun na mapupuna sa atin. Ay nako, pwede ba Dorothy? Tigilan mo na nga yan. Paano ako gagaling nito kung hanggang ngayon yan pa rin ang nasa isip mo? Kahit nung nasa Qatar pa ako, yung awayan yung dalawa na lang ang lagi ko naririnig. Awat na mahal. Ewan ko ba? Paano ako kakalma, ha? Alam ko na kung anong nasa utak ng babaeng yun. Pati nga yung bunso niya nagmana na rin sa kanya. Nay naman. Bakit, Emily? Hanggang ngayon ba may gusto ka pa rin doon? Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. Makakahanap ka ng mas maayos na lalaki kesa naman galing sa pamilya na yon. Teka, gusto mo yung Remjon na yun? Oh, bakit napunta sa akin ang usapan? Nako anak, nagbablush ka oh. Naku, kita mo? Emily, tigilan mo yan. Naku, manahimik ka nga Dorothy. Baka nga dahil sa awayan yung dalawa parang Romeo at Juliet na tong si Emily at Remjon. Alam mo ba nangyari dun sa kwento ng Romeo at Juliet? Ano, yung namatay silang dalawa? Oh, yun na nga. Ayokong mangyari yun sa unikaihan natin. Tatay talaga. Parang ganun na nangyari Gusto mo ba yung si Remjon? Kayo na ba anak? Hindi po naging kami. Ayun naman pala. Never naman pala. Dapat tapat ka sa akin, ha Emily? Tapat naman po ako sa inyo Pero ang totoo po, gusto ko po si Remjon. Ayun. Tapat ka nga anak. Tigilan mo yan, Emily! Romeo at Juliet. Tandaan mo. Ewan ko sa inyo mag-ama. Tayo naman. Sana makausap ko yung Remjon na yan at nang makilatis ko. Nako, magpagaling ka muna dyan. Oo, gagaling ako. Hindi ba, Emily? Yes po, tay. Gagaling pa kayo. Sa totoo lang, Papa Dudut, sobrang natakot po talaga ako sa maaring resulta sa mga lab test ni tatay. Pero kahit na ganoon na ang pinagdadaanan niya ay nakuha pa rin niyang tumawa, magbigay ngiti pero hindi pa rin ipinagkakaila na dahil sa nangyari sa kanya ay sobrang stress si nanay. Walang pumapasok na pera pero palabas dahil sa mga gamot at check-up. Financially ay nagkakaproblema na kami at parang kailangan naming ibenta ang bahay namin sa subdivision para lamang sa tuition ko at sa mga gamot ni tatay. May cancer si tatay pero early stage pa lang kaya malaki pa ang tsansa niyang gumaling. Kaya kung ano ang sabi ng doktor ay sinusunod talaga ni tatay dahil umaasa pa rin siyang makakabalik siya sa pagtatrabaho sa oras na gumaling siya. Tiningnan ko ang 4 na sulok ng aming bahay. Ayaw ko rin na mawala ito sa amin. Ilang beses kong sinabi na huminto muna sa pag-aaral pero tutol sina nanay at tatay. Gusto nila na makapagtapos ako dahil ito lang daw ang pamanang pwede nilang ibigay na hindi mananakaw sa akin ang edukasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, lahat ng pagtitipid ay ginawa na po namin. Natigil na rin ang dating ginawa ni nanay na pinagchichismisan lang si Aling Nemya. Mas nag-focus siya sa pag-aayos ng lahat, sa pagbabudget ng pera at sa pagsisimula ng bago niyang negosyo. Isang malit na karinderya at kailangan pa rin na may kinikita kasi nga wala ring trabaho si tatay. At need niya talaga na magpahinga lang para gumaling. At kapag walang pasok naman, syempre ay tumutulong ako kay nanay at alam nyo kung ano pa ang naging magandang nangyari kahit papaano dahil sa challenge na ito sa buhay namin. Muli akong kinausap ni Remjon. Kapag nasa eskwelahan kami ay parati niya akong sinasabay sa pagkain at hindi nagtagal ay naging kami ni Remjon at itinago namin ito sa aming mga magulang. Gusto namin na ipaalam sa kanila kapag nagkaayos na talaga sina nanay at tita Nemya. Kaya binalak ni Remjon na unti-unting ipaintindi sa mami niya ang sitwasyon ng nanay ko. Ako naman ay ginagawa ko rin na ipaliwanag sa nanay ko ang pinanggagalingan ni tita hanggang isang araw. Remjon? Kasama ko si mami. Nandyan ba yung nanay mo, Emily? Sino ba yan? Papasukin mo na! Pasok po kayo. Nay, sina Tita Nemya po tsaka si Remjon. Anong ginagawa niyo rito? Dorothy. Nay, Ito pala para sa asawa mo tong prutas na dala namin. Nasa taas siya, nagpapahinga. Salamat dito. Nag-abala pa kayo? Naku, maliit na bagay lang naman. At saka ito pala, kunin nyo to. Sana makatulong. Ano tong sobre? Konting tulong pinansyal. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan ninyo. Nakwento sa akin ni Remjon. Nemya, Sige na, tanggapin mo na. salamat. Hindi ko in-expecto. Maraming salamat. Naku sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang na magkakapit-bahay, di ba? Malaking tulong to. Malaki. Sobrang nagpapasalamat ako. Nay. Maupo kayo. Anong gusto nyo? Kape? Kumain kayo. May adobo akong niluto dyan. Gusto ko po yan. Ano ka ba, Remjon? Nakakahiya. Ma'am, masarap kaya yung adobo nila. Well, sa bagay, masarap nga talaga yung luto nyo. Kaya rin ako nandito kasi sa darating na Pasko, may taunang Christmas party tayo dito. Pwede bang ikaw ang mag-cater? Ano? Ako? Oo naman. Magiging kampante kaming lahat na masarap ang magiging kainan sa Pasko kapag ikaw ang mag-cater. Ano, game ka ba? Nay, kunin na natin. Tutulong ako. Pero kaya ko ba? Si nanay naman. Kaya natin yan. Ako rin po, tutulong din po ako. Oo, at kung kaya ko at hindi ako abala, tutulong din naman ako So ano, tinatanggap mo na ba yung offer ko? Sige. Oo. Yun! Ayos, magiging masayang Pasko. Salamat po, tita. Gagalingan po namin ni nanay. Alam mo, kahit hindi nyo sabihin, alam kong gagalingan nyo sa pagluluto. Nabalitaan ko nga na parating sold out yung mga ulam nyo sa maliit nyong karinderya kasi masarap. Oo nga Buti, bumili sila sa amin. Bakit naman hindi? Alam mo naman. Naku, kalimutan na natin yun. Ito na yung huli kong taon as president ng association. Tumakbo ka na next election, ha? Naku, wag na. Anong wag? Kayang-kaya mo yan. Ay, talaga ba? Oo naman. Tama si mami, tita. Kaya mo yan. Di ba, Emily? Oo naman. Kaya mo yan, nay. Talaga? Mm-mm. Naku, salamat sa inyo. Sobra po akong natuwa, Papa Dudut, na naging okay na ang aming mga nanay na dalawa ni Remjon. Naging close na ulit sila at sobrang happy ang naging Christmas party. Kahit sobrang abala kami ni nanay sa pagluluto with the help of Remjon. At sa mismong
Patapos ng party, inamin naming dalawa sa mga magulang namin kasi umuwi rin ang daddy ni Remjon na kami ng dalawa. Hindi na shock ang aming mga magulang dahil ramdam daw nila na may something na sa amin at kita raw sa aming mga mata ang kislap. Kaya habang nagbibuild ng relationship ang aming mga nanay, mas naging strong din ang pagmamahala namin ni Remjon at sa awa ng Diyos ay nakarecover si tatay. At sobrang tuwa ko nang graduate ako kasabay ni Remjon dahil alam kong maayos na ang lagay ni tatay kahit na hindi pa siya nakabalik sa abroad. Siyempre bilang nakatapos na sa pag-aaral, naghanap din ako ng trabaho papadudot para makatulong sa pamilya. Kahit na ayaw nila nanay at tatay dahil kaya naman daw nila ay binigyan ko pa rin sila ng sahod ko. Gusto kong suklian hindi lang pagmamahal kundi monetary din bilang sukli sa mga pagsisikap nila para lang magkaroon ako ng magandang buhay at edukasyon. Anak, naalala mo yung unang beses nating mag-doorbell dito? Siyempre naman, Nay. Alam mo, kita ko sa mga mata mo noon na crush mo na agad si Remjon. Talaga? We... Totoo! At halata ring hindi lang sa adobo natuwa ang mokong na yon. Pati na rin sa kagandahan mo, anak. Sus, grabe kayo ah. Pero totoo naman. Ay, ang landi-landi ng anak ko. Hello tita, Emily. Pasok kayo. Wow, adobo ba yan? Ay naku, hindi. Joke lang. Oo naman. Ito ang all-time favorite ng nanay kong Pink eh. Anong nanay kong Pink? Mabait tita, positive. Pasok po kayo. Ako na po magdadala niyan. So dati kasi negative ako, hindi ako pink. Blue ka dati, Nay. Ibig sabihin nun, sad. Ah, blue. Sad. Ano yung blue sad na naririnig ko, ha? Itong mga anak natin, may pakulay pala. Parang ano lang, gender reveal. Ako, wag niyong sabihin. Oy, nanay ha. Hindi pa kami nagganon. Gusto ko kasal muna bago, alam mo na, bago ko isuko yung bataan. Naku, mabuti yan. Itong si Remjon nga pinagsasabihan ko talaga na hintayin mo nang maikasal bago gawin niyang mga bagay na ganyan. Willing to wait naman ako, mami. So, kailan na nga ba yung kasal? Graduate naman na kayo. May mga trabaho. Gusto ko na rin magkaapo sa'yo. Ay tama, gusto ko na rin magkaapo. Kailan na nga bang kasal? Atat na atat din kayo ha. Siyempre, hindi na lang kami neighborhood ni Nemya. Magiging balae pa kami. Naku, ay totoo yan. Kailan na ba ang kasal para makapaghanda na tayo? Ang tanong, nakapag-propose ka na ba, Remjon? May singsing ka na bang nabili? Panira talaga kayo. Alam nyo, may plano sana ako pero ngayon ko na nga gagawin. Ano ba yon? Sandali, kukunin ko lang. Anong kukunin? Naku, ewan ko sa batang yan. Parang gusto kong kumain na agad ah. O sige, kain na tayo. O ayan, mas special talaga to ngayon. Mas masarap yan, tita. Emily? Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harapan ko? Naku anak, magpo-propose na si Remjon. Tama kayo, tita. Emily, will you marry me? Anong ano? Sagutin mo na ang anak ko ng yes. Yes! Talaga? Oo naman. Kakaloka ka. I love you, mahal. I love you too, mahal. Ano pang hinihintay nyo? Huwag na kayong mahiya. Okay lang na mag-kiss kayo kahit nasa labi pa. Nay naman ni. Talaga po, Teka, sandali. Ano mo ng motive ng kasal? Siguro blue and pink. Ang saya lang, Papa Dudut, dahil nagkaayos na ang mga nanay namin ni Remjon. Makalipas nga ang 5 buwan matapos ang marriage proposal na yon ay ikinasal kami ni Remjon. Blue at pink ang kulay.
Sa side ko ay pink at sa side ni Remjun ay blue, kaya inaasar ko siyang nanay mo blue dahil sa kulay. Tawanan lang kami at sobrang happy lang ng kasal, Papa Dudut. Naging presidente din ang nanay ko sa association sa wakas at si Mami Nemya ang naging advisor niya. Naging stable naman ang karinderya ni nanay kahit papaano ay eto ang pinagkakabalahan niya at pagiging presidente ng Homeowners Association. Dahil nga sa mga nakapag-ipon na kaming dalawa ni Remjun ay nakabili din kami ng sarili naming unit sa subdivision. Neighborhood namin ang aming mga parents at sobrang saya po ng aming samahan. Dating magkaaway ngayon ay super balain na. Thank you po Papa Dudut sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. At mga nanay namin na mahal namin ang asawa kong si Remjun. Sa ngayon po ay may dalawa na kaming anak kaya sobrang saya po ng bahay. Hindi blue ang aming pagsasama. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emily. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.